ito nga sinasabi, the anonymous nature of Roblox and all online games makes it easy for gamers to abuse others. Online predators luring your child. Roblox includes text messaging and voice chat. This means that children could end up talking to strangers who may lure them into private chats on other platforms. Iba-ibang mga ginagawa na pangluloko sa kapwa. Ito daw, Discord is all user-generated content. Therefore, your child can easily be exposed to inappropriate content. Totoo yan. Kasi kung manidinig mo, makikita mo na yung swearing, graphic content, etc. It is also important to remember, predators go where kids are. There have been cases of predators targeting children on Discord. O yan ngayon. Kaya po, ibig sabihin, ito, ginagamit ito sa iba't ibang mga kasamaan. Kaya po natin sinasabi ito, mga kapatid, pag hindi alam gamitin talaga ang technology, gagamitin sa masama. Ang lahat ng mabuti ang itinuturo sa ating magkakapatid sa MCGI. Gamit ang mga kasulatang kinasihan ng Diyos, tayo'y matuturuan ng Diyos ng lubos. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Ituro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mapapalad tayo sa MCGI sapagkat tayo ay may sapat na gabay upang tayo huwag matangay ng mga kasamaan na naglipana lalo na sa mundo ng internet. At hindi lamang tayo, kundi lalo na ang ating mga anak na nalalagay sa napakataas na antas ng peligro dahil sa kanilang pagkakaroon ng access sa mga gadgets at devices na ngayon sa ating panahon ay kusa na rin ibinibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak sapagkat nakapagbibigay ito ng kaalwanan sa isang paraan sa kanilang mga obligasyon na pangalagaan ang kanilang mga anak. Subalit, hindi ito napokontrol ng mga magulang kung magkaminsan, kung kaya't ang mga anak na nagkakaroon ng access sa mga inaalok ng internet ay napapasama at nagiging biktima ng matitinding kasamaan. Kaya ang tagubilin ni Kuya Daniel sa atin ng mga magulang, Taglayin natin ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. O ano ngayon ang gagawin natin? Babantayan mo, baka naaayon ka na doon sa hilig ng sanlibutan. Na ano yun? Nakahilig na sa masama. Doon mo ngayon ipasok yung uso. Pag yung uso, ginamit mo na ngayon sa kaisipan ng laman, kaisipan ng sanlibutan, yung hilig ng sanlibutan, mahihiwalay ka sa Diyos. Bakit? O hindi ba ngayon? Kaya nga sabi ko, mga kapatid, bantayan po natin ang ating mga anak. Tignan ninyo, huwag nating gawing babysitter ang cellphone, ang mga kung ano-anong mga video games, at tignan ninyo ang mga kabataan ngayon napupunta na dyan sa iba't ibang mga kung ano-anong application. milyong salamat sa Diyos sa kanyang matiyagang pagtuturo sa ating mga magkakapatid upang tayo, sampunang ating mga anak, ay maingatan sa pamamagitan ng kanyang mga salitang nagiging tanglaw at gabay natin. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Gawin natin palagi ang mabuti. Sundin natin palagi ang kautusan at sundan ang tanglaw na bigay ng Diyos sa atin sa daan ng buhay. Huwag tayong susunod sa masama. Sa halip, ang utos sa atin ay
at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Dito rin natin isama sa pagsunod ang ating mga anak upang tayong lahat ay magkakasamang maging dapat. Narito ang bilang na handog ng ating mga suklin. Ialay natin sa Diyos ang bilang ng MCGI Kids and Teens.
mga mata upang sila'y mangagbalik sa ilaw